Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Heavenly Father, good morning. Thank you kaayo sa kusog na imong gihatag sa amoa nga imo na pud ming gipukaw and excited maminaw sa imong pulong. Father, pasabta jud mi ani as we end this Galatians 4, tabangi mi nga makinabuhi na mo ni Father ang mupuyo under your grace. Salamat kaayo. Have your way, Holy Spirit. Give us revelation of your word. Give us wisdom in applying your word. Thank you kaayo, Lord. In Jesus' name. Amen. So yesterday, now we end up in Galatians 4 verse 27. Ano sabtan na to? Nga unsa ka importante jud kayo ang letter of Galatians. And important kayo ni nga naman nga masabtan na to nga to be free from the law. No. And of course, masabtan na to nga to live under grace. And maubay na to ang command sa Ginoo again, no, ang grace dili niya gitakwil, giabolish ang law, but kung you live under grace, you obey the command from the heart. Naging part na nimo ba nana sa imong life ang command sa Ginoo. So kagahapon I have shared, yesterday I have shared na ang Holy Spirit, it is the Spirit of grace. Okay? Which is nasultiman nato sa Hebrews 10:29 kagapon nga nadiha ang Spirit of grace, nya na siya diha. So kana ang Spirit of grace gi-poured out na sa atoa on us sa sulod. Ang Spirit, ang Holy Spirit nga mo help sa atoa nga mo-obey sa command from within. And siya po ang mo strengthen sa atoa from within. Dili external, dili maka-strengthen sa atoa externally ang mga law. But ang Holy Spirit, siya ang mo strengthen sa atoa para mo-obey ka sa law. Siya po ang mohatag og power sa imo para i-fulfill nimo ang law. Which is na-share po nato na kagahapon. Which is, yang gingon sa Romans 8 verse 4, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. Yan siya diya. Now, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. So, ang requirement daw sa law, ma-fulfilled sa sulod. Gikan, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, ang pag-fulfill nato sa law is dili sa to ang flesh, kaugalingon. Dili sarili nimo paningkamot, but according to the Spirit, according sa power sa Holy Spirit, siya ang mo-help sa imo nga ma-fulfill nimo ang requirement sa law. So, ang law ma-fulfill in our hearts by what? Kay kinsa? Spirit of grace. Siyang mutabang sa tuwa. No, mura siya og katong enabling power ni God ba nga ang anak si Isaac giform niya o giconsume niya sa womb ni Sarah natawo. Kinsa man ang nag-cause ana nga matawo? Si Isaac. Kinsa man nag-form ana? Kinsa nag-enable sa womb ni Sarah nga magkaanak is ang Ginoo. So kita pod nga unable nga magkaanak or unable ta nga mo produce og Isaac or good works is ang Holy Spirit ang mo enable sa tuwa. Siya ang mo conceive, siya ang mo hatag og resurrection power sa ato ang dead nga spirit. That's why kung na-welcome nimo na ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, gidawat nimo Jesus Christ, nagkaroon kag baptism sa Holy Spirit, nanang Spirit of grace sa imo, siya ang mo enable, no, sa imong patay nga spirito, kay patay man gud tong womb ni Sarah, tama?
dili magka-bear og anak mo to nga ang Holy Spirit ang ni-enable. Same sa tuwa, kita nga under death, which is unable to produce good works nga pleasing sa Ginoo, ang Holy Spirit karon mo hatag og enablement. Mao na nga maka-experience ka dapat og resurrection power sa Ginoo para tanan nimo nga pagkahimuon karon is pleasing sa Ginoo. Dili na tong out of the law ang imong pag-volunteer sa church, pag worship team, media team, sa imong pagkuan, pag work no sa mga buluhaton sa Ginoo. You do it out of the life nga naa sa imuha, not out of the law, not outside ng obedience, but out of the life nga naa sa imuha. Kinsa nihatag ani ang Ginoo? Out of the leading sa Holy Spirit, out of the guidance sa Holy Spirit, out of the conviction sa Holy Spirit. So, mao jud nang may tabo dapat sa tuwa nga ang enabling grace sa Ginoo in our life enables us to produce works pleasing to God. So, kana no kana dapat ang tanan nga mga Kristiyano karon is mo live siya under ani nga grace sa Ginoo, spirit of grace, no? So mo na ang diferensya sa between Ismael and Isaac, no? Si Ismael works done outside or external, not from our hearts and in our own ability and not pleasing yun sa Ginoo. Kita niyo ang mga work outside, done outside or externally, tungod kay gisugo ra ka sa pastor, tungod kay naamoy goal, no, okay man ang naay goal, pero dapat ang motivation nimo in doing our goal, especially sa church, is from the inside. Dili siya from the outside. Nakuha na to. So si Isaac, si Ismael, works done from the outside. And from our own ability. Dili ni siya pleasing sa Ginoo. While Isaac, mo ni siya ang you come under grace. Unsaon? You have the life is to have a life that produce good works. Kailangan na ang life ni Christ sa imuha, na ang spirit ni Christ sa imuha, spirit of grace sa imuha, nga siya ang mo help sa imuha to produce good works from the inside. Okay? Kaya nga naman, kaya ang law man God, gi-write naman sa tong heart. Yung sa Bible, I will write my laws upon your heart. Okay? Tapos, diba gingon sa Bible nga, I will give you the desire to do His will and power to do His will. So, ang Ginoo ang nag-cause sa imo nga magbag-o. Dili ikaw lang from the outside ay sa akto siya nga di na ko mo sigarilyo. New Year's resolution na ako di na ko mag-drugs. Outside. Pero kung from the inside, Lord, tabangi ko nga ma-set free ko ani. Tabangan ko Lord nga dili na ko mabalikan kini makadaot sa akong lawas. Bam, na ang Holy Spirit sa imo magtingala ka na kay desire nga maghimo og dautan nga naman na naman ang life ni Christ sa imo, na ang spirit of grace sa imo. So tabangan ka karon and praise God natay mga kauban dinhi nag-share mi kagabi, ano siya 2 weeks na ko wala ko kasyabu, praise God. Ga-work na ang life ni Lord. Ga-work na ang Holy Spirit sa iya ba. Wala na pud ko kasigarilyo for 2 weeks. Ana siya, grabe jud kayo ang Ginoo ba. Walay nagbawal sa iya. Nag-ampo lang siya and nag-decision siya na muundang na siya. Kitabangan siya sa Ginoo. So dili siya dili jud siya work down outside. Nga kung inalan nimo, pangundang na ana. Niundang po ko kay madlok ka. That's Isaac nga that's Ismael nga produce. Wala gikalipay sa Ginoo nga naman. Ituman raman kasi mong pastor kay madlok ka. Pero ang gusto ni Lord ingon ato ba nga from the inside imong kabag-uhan. Kay nga naman gi-acknowledge ni mong Holy Spirit, nihatag siya og life sa imo, nag-help siya sa imo nga di nakakabalik. And continue lang ka ana nga mangayo ka og tabang sa Holy Spirit. Kay journey man nimo, kauban naman mo, relationship man dapat ni. Relationship between Sarah and Abraham. Intimate ba? Kuha ninyo. Dili nga kanong relationship nga murag Hagar and Abraham
nga kabit-kabit lang, patusik-tusik lang mga relationship. Dapat continuous ba, intimate inyong relationship karon sa Ginoo. Kuha na to. So gingon diri sa kuan Ephesians 2 verse 8. Balik-balik man nato ni ginabasa. Pero dapat masabtan nimo ni in connection sa law and grace. Kuha ninyo. Ephesians 2 verse 8 to 9 to 10. Yan ko diya. For it is by grace that you have been saved through faith. Nana siya diya. And not from yourselves, it is a gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. So kung basahon na ninyo siya, it is by grace that you have been saved through faith. O pinagi sa grasya sa Ginoo, we're saved. Sa ato ang pinagi sa ato ang pagtuo. Tama? And that is not from yourselves. So dili nimo sariling paningkamot, tama? Tama? Which is mao ni siya ang Isaac, not from yourself, tama? Oh, mao ni na produce nimo, not from yourself. Gift ni sa, ano siya? If gift ni sa Ginoo, Isaac yapon. It's a gift from God, Isaac. Not our own ability. Ngano man, dili man makaproduce si Sarah og own ability niya, di man siya kaanak, tama si Sarah. Tapos not from our own self. So kung own self lang ang produce nimo si Ismael. Oh, nakuha niya. Na own ability, own self, own ability, own self, that is Ismael nga produce. Oh. So kung tanawon ninyo, then yang gyud diya, so that no one may boast. Dito babalik pa. So that no one may boast. Si Sarah makaboast. Ay, dili. Si Hagar makaboast. Ngano man, without you, God, makaanak ko. Oh, di ba? Without you, God, makaanak ko. Pero, dili makaboast si Sarah. Ngano man, kay dili man to iyang kaugalingon. Gipromise man to sa Ginoo. In fact, di ba? At the age of 99 pa sila nagkaanak. Dugay-dugay po sila nagpaabot. Ano man, dili siya makapanghinambog nga ako ani without you God, but dili siya makapanghinambog nga without you God nga makaanak ko. Si kuani, si Sarah ang makapanghinambog. So that no one be boast. So, yan yun dia, so that no one can boast. Si Sarah cannot boast. Oh. Hagar can boast. Tama? Without the help of God, I can bear a son. Kinsa man to si Ismael. Tama? No one can boast in God's presence. Our work cannot bring us salvation and never please God. No, that's why dili yun ka ka-please sa Ginoo kung ang imong work, no, ang imong good works out lang sa law, no, out lang sa imong paningkamot sarili. Padayon ta, for we are His workmanship. Diha. Kinsa man ang workmanship sa Ginoo? Isaac. Si God man nagtrabaho. Tama? Gihimo ka. Trabaho ka. Resulta ni sa work ni God, nigawa si Isaac. So resulta pod sa imong sa work sa Ginoo, ikaw karon ng workmanship karon sa Ginoo. Tama? So not our own, niya siya we are His workmanship, niya na siya diya, created in Christ Jesus. That's why kita kung gidawat nimo si Kristo, no, you are a new creation, created. Ikaw kung gidawat nimo si Kristo, you are a new creation na. So para unsa? Para mag-produce ka good work. Oh. If gidawat na nimo si Kristo, you are now a new creation. Para unsa? Mo produce ka og good works. Nga unsa man? Gi-prepare ni God na sa imuha beforehand. So ani di ay no ang pasabot ani Ephesians 2:8 to 10, no nga kani di ay mga good works. So new creation naman ka. If anyone is in Christ, he is now a new creation. Yan ang Bible. So once na gidawat nimo si Christ sa imong kinabuhi, you are now created to do good work. Asa gikan ang good work?
Dili sa gisugo sa pastor ang good work. Dili sa mga ipangbasa nato dito sa Bible nga good works. Kung dili, kanang naa diha sa Bible, gibutang na tanan. Tanan nga good works nga naa diha sa Bible, tanan nga command nga naa sa Bible, created beforehand. Gitanom na sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon. That's why maski dili ka kabasa sa Bible, once nga gidawat nimo si Jesus Christ, naa na ang good works na sulat sa imong kasing-kasing. Magtingala ka, mas sensitive na imong conscience. Nga ano man, asa day nagpuyo ang conscience sa spirit. Once nga na born again ka, mas the more siya karon mo kan ba? Mas the more ka maging sensitive karon sa what is right and what is wrong. So, katong mga dili kayo kabalo mo basa sa Bible, tingala ka, natay mga kauban din di kabalo mo basa sa Bible. Pero magtingala ka, grabe mo speak ang Holy Spirit sa ila, mas hindi sila kabalo mo basa sa Bible. Maminaw lang na sila. Once nga makapaminaw sila sa pulong, magtingala ka, mura sila gabasa. Ma-amaze ko ana ba? Kay ako, minister ko sa iyaha, through phone. Ano ko siya. You know what happened in the Genesis? Yeah, I heard that. Mga na siya sa kuwang. Tapos, this is what happened. Gina-connect na ako siya. Ga-share po ko siya sa Galatians. Makita na ako. Mura niyag nabasahan ang word. Pero buhi kayo sa iyang heart ba? Yeah, that's right. Mga na siya. Kanit mo, di ay tipasabot ato. Kakuan. I have heard that before. Mga na siya. Kuyawa, no? Di ka ba lumabasa? Pero naana saya. So, ang good works na to, isulat na sa Ginoo, created beforehand. Yan na siya diha. Basahan na lang. God prepared beforehand. Ano diha? Sa Ephesians 2 verse 8. Na siya. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. We are now a new creation. Para unsa? For good works. Tama? For which God prepared beforehand so that we would walk in them. Igo na lang ka mo humble down sa Ginoo. Once na-receive na nimo si Christ, you are now a new creation. Para unsa? Created to do good works. Pero kana nga good works, gisulat na sa Ginoo, gibutang na sa imo sa Ginoo. Para unsa man, so that we would walk. Bantayan ninyo, so that we would walk. Murag na mo i-release sa train ba? Sa sulod sa inyong kasing-kasing, nga igo na lang mo musubay. Kana lang, dili ni mo masubay na, kumuundang ka. Oh. Makuha na ninyo ang point, kaning Ephesians 2 verse 8. No? Gibutang na sa Ginoo beforehand. Kana nga mga good works, kana nga mga law sa imong kasing-kasing, para subayon na lang nimo. Sabta ninyo? So we are His workmanship. Okay? So, Isaac was the result of God's workmanship. Result na sa work sa Ginoo, not our own dead works, but His works created in Christ Jesus unto God, unto good works. Okay? So, gi-create ta, we are now a new creation to do good works. Ako lang basa ako, yung gisulat. The works, not the works of the law which produced by our own strength, but His works which are produced in us. Okay? By the power of the Holy Spirit. So, mao ni siya, no? So, balikan ako ni, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Okay? Nanatanan. For example, mag-away mo mag-asawa, gisulat na sa Ginoo ang forgiveness mo kasing-kasing. Dili na nimo kailangan ukabon ang imong Bible para lang mag-forgive ka. Kay pangitaon pa na nimo ang verse nga forgiveness. Maka-forgive na ka ba? For example, naka-scroll ka og impure nga mga porno, mga ana sa Facebook, makita ka og dili maayo. Naa na ang conviction sa Holy Spirit nga dili nimo ni himuon nga man mag-cause og impurity sa imong heart. Pero naa sa Bible nga ang Ginoo is pure, anak ang nature niya na nga pure, kailangan part na siya sa imuang nature ang purity. So, maski dili nimo na memorize ang Bible, muundang ka nga man naa nang desire and power
nasulat na tanan sa Ginoo, hatagan pa jud kaniyang power nga moobey ana. Ana ka powerful ang spirit of grace. Uyaw kay no, ano ka ba? So, mao na nga unsa to, God prepared them. Mao na nangingon ako sa inyo ha. I will write my laws in your heart, igo ra jud ka mo respond and walk in them in humility and in faith. Humility. Di ba kung nakasarili or naka sa isa ka path, dili man jud ka magpadayon kung dili wala kay kwan, wala kay pagsalig. Wala basig unsa ka ako sa tubangan. Kung mo stop ka, dili jud ka ka-walk. No gani nga ang journey nato sa Ginoo is walking. Dili ka mag-stop. Bahala na hinay, basta walking. Di ba gi-share man ako na siya sa inyo ha. Sa na-share na ako na sa inyo ha about sa walking, no? So, pabadayon ta, live by faith. Makapadayon ta if we live by faith and dependence upon God. No, masubay nato katong mga laws nga giplant ni Lord sa tong kasing-kasing gisulat ni Lord. And mo na ni nga magtingala mo kung di ba akong gingon sa inyo ha, nga which God prepared beforehand. So mo na to akong gingon sa inyo ha, unsa may magipang tanom ni Lord sa tuwa na nang goodness, humility, purity, love in our life. Magtingala ka, makahigugma na ka sa mga people nga lovable. Magtingala mo, no? Kung nadawat nimo si Kristo, nadawat nimo ang Spirit of Grace, magtingala mo, murag dili ka mahimutang ba kung na kay mga relatives, na kay mga silingan, nga wa pa naluwas. Dili man may nganana tungo na. Oh. Magtingala mo, kanang makatapad lang nimo, mura kag excited kay ka, mamashare nimo sa gospel. Dili man kay nganana tungo na. Mura gani, gusto nimo sharean tanan nga maluwas. Oh. Asa nagikan? Gitanom na sa imong kasing-kasing sa Ginoo. Dili kami ang natanom ana. Oh. Kung dili ang Ginoo, gi-write na niya sa imo beforehand para ma-produce ka good works nga pleasing sa Ginoo. So once nga natanom na si imong kasing-kasing, ni obey lang ka, wa ka ni undang. Nagwinsos ka, kay ngano man, mao man ay heartbeat sa Ginoo sa imo. Ang imo ang produce nga disciple, ang imo ang action nga nagwin souls, pleasing to sa Ginoo nga naman ni-respond ra man ka sa conviction niya. Pero kung nag-win souls ka, okay, karon nga bulan, kailangan na ito og 20 kabag-o nga life group. Ay nahimo na mo na itong una. Tanan may, gilibre ra na ko ang mga bata og kanang ticket padulong og Enchanted Kingdom sa Manila og kanang Star City sa Kwan, kanang Star City sa Manila, gilibre na mo sila og conference sa Manila, wala pa sila kasakay og eroplano. Wala sila, dili sila maniud to, sige sila life group, sige sila Bible study. Ngano man, kailangan sila makakumpleto og tulo ka life group o 4 ka life group sa isa ka adlaw. Asa ka? Kami pinakadaghan og life group tungod sa isa ka team. Sa church before. Ngano man, we've done it out of good works, ay kanang out of kanang good works lang, dili out of the leading sa Holy Spirit sa sulod. Asa to sila tan? Ang uban nangamatay na, balik og kiat, ngano man, dili man pleasing sa Ginoo ilang ginahimo. Naga-good work sila para ma-please me, para mapalitan na mo sila ticket. Pero unsa ni tabo? Inside, nagpuyo ba gyapon og kahalayan, na ay nakigrelasyon gyapon sa same nga sex. Ang isa pod minyo ang iyang nauyab, tapos daghan kay siya gihibang himo, pero grabe mo win souls. So wala gikalipay ni Lord ang iyang gihimo, kay ngano man wala may inner purity, dili gikan ang iyang work inside, dili gikan ang work niya from the power of enabling power of the Holy Spirit. Nako na to. So that under grace, kita nga under grace, unsa tong mga gipang tanom ni Lord sa tuwa, tanan niyang command, tanan niyang laws na ana sa among kasing-kasing, na ng goodness, humility, purity, love,
Para kita nga under grace, we can free from lust in our hearts. Makita ninyo, no? Once nga natanom na niya sa mga kasing-kasing, magtingala ka, dili na ka maka-dare nga mo tanaw pa kag porno. Di ba? Di ba nakita ninyo? Naay ka ng mga grabe kaayo karon ba nga mga under the law. Okay? Ingnon niya nga kwan. Di ba? Di ba karon na kwan man nato na isa ka pari. Okay, under the law. Grabe ang iyang kwan. Grabe ang iyang murag external righteousness gipakita. Pero magtingala ka, nag-subscribe siya sa isa ka Pornhub. Kana sa porn ba? Uy, kantsawan siya karon sa tao. Kay, nganong naa siya dito? Pero grabe ang iyang external righteousness. God-demand siya og kanang kwan. God-demand siya ba nga ini dapat katong magipanghimo sa atong previous nga president. Limpyo kay sa tanawon sa gawas, pero inside is dili maayo kay ngano man ma-dare pa ba na nimo magpadayon kag inyo nana nga porn site kung naa nang Holy Spirit sa imuha? Ngano man dili na jud, ngano man kay naa naman sa sulod. Gadiman siya og justice. Nga kani himuon natong santos si Kian. Tanawa. Himuon natong santos si Kian, yang giblisingan ang iyang puntod ni Kian. Nga nadagan kay siya Kian de los Santos ba daw? De los Santos. Gusto nilang Santos. Nguya na ba? So, nagadiman siya ana nga justice. Gapakita siya og external purity, but inside wala jud hugaw jud ay. Na-expose ra jud gyapon siya. No nga kwan. So, ingon na ba ma-differentiate na ninyo if you're under the law and if you're under the grace. Hugaw ang sulod sa under the law. But under the grace, tingala ka na inner purity, mamali man ka. Pero tingala ka, dili jud ka pwede mo live. Dili nimo na pwede puy-an. Ngano man, siya may nagbutang na ng purity sa imong kasing-kasing. No? Pag tingala ka, once nga you live under the grace, nawala na last sa imong kasing-kasing, we can have purity in our hearts, and padulong sa gawas. We can free from anger. Makasuko man ka, pero magtingala ka, no, like kagabi, no, nag-share po si Pastor Arnel nga isuko siya, pero later on inay makapangay siya pasaylo ba ngano man nasulat naman siyang kasing-kasing nga magpaubos, nasulat naman siya kasing-kasing nga ang nga kwan mag-humble down, na nakusulat naman siyang kasing-kasing nga dili mo suko, dili mo syagit. So once na nasulat na nasulti nimo na o nahimo nimo, balik jud ka dito sa imong agi. Mubalik ka sa imuhang kwan ba beforehand nga gisulat sa imong kasing-kasing. So naa na kay guide sa sulod. Nakuha ninyo? We can be good now, we can be merciful, kind, gentle, patience na ka. Mao na gipang sulat na sa sulod sa Ginoo. And mao yun na ang Isaac, no? And that to be under grace na. So tanan nimo karon nga action is approved na kay Lord. Ngano man ni subay raman ka dito sa gipang sulat ni Lord sa sulod sa tuang kasing-kasing. But no, so sad, no. Ang mga majority jud sa mga people karon sama sa akong gingon ganihan sa inyo nga naga-claim sila nga Kristiyano sila. Pero wala jud sila ani nga qualities pa sa kasing-kasing sama to akong gingon sa inyo kaganiyang example. No, nga wala jud siya pasensya, wala siya purity, humility, no? Walay freedom sa lust, kay nag-appeal pa sa mga Pornhub, walay freedom sa anger, pwede ra buutan kay tanawon sa media, pero pag abot di ay dito sa simbahan, dahil di ang batasan, walay kindness. Why? Ngano man? Mutan ako ngano man? Ngano man? They are still under the law. Memorize na ilang Bible. Pero wala sa kasing-kasing ang pulong. Ngano man wala sa kasing-kasing, wala mapugi-acknowledge si Jesus Christ o wala gi-welcome ang Holy Spirit silang Spirit of Grace silang kasing-kasing. They have heard the gospel, ang uban pod gidawat si Kristo, pero mali nga gospel ang ilang nadawat. Kaila sila kang Kristo, kaila man na sila kang Kristo. Ang problema, ang righteousness nila gibalik sila sa law.
mutuman anang 10 commandments. Pero ang problema, gibawasan pa yun og isa ka commandment. Ang 10 commandment. Kuha na to. So, mao na ang problema. Kabalo ba mo no sa ang Galatians 27 man good verse Galatians 4 verse 27. Gikuha ni siya sa Isaiah 54 verse 1. Nag-end man tagapon sa Galatians 4 verse 27. Tama? Unsa may nakasulat di ay diri sa Galatians 4:27. Rejoice, barren woman who does not bear. Yan siya diya. Break forth and shout. Yan siya diya. You who are not in labor, for more numerous. Basahin niyo no? Galatians 4 verse 27. Basahin niyo. Yan siya. For it is written, asa ni siya gikan? Kining Galatians 4 verse 27. Gikan ni sa prophecy ni Prophet Isaiah 54 verse 1. Mo na gi-quote ni Paul din sa Galatians 4 verse 27. So, iambak daw siya karon dito sa Galatians sa Isaiah 54. Kung parehas ba na? Isaiah 54 verse 1. Saan na to? 'Di ba? Sige niya sa Isaiah. Sige. Okay? Pantayan ninyo niya, importante kayo ni. Isaiah 54 verse 1. Okay? Same, tama? Shout out, shout for joy, O barren one. Okay? Kinsa maning barren one? Si Sarah. Barren man siya, tama? You who have born no child, di ka kaanak, ano siya? Break forth into joyful shouting and cry aloud. You who have not travailed. For the sons of the desolate will be numerous than the sons of the married woman. Yan na siya. Tinood man jud nga mas daghan kaning mga under the law karon. Shout for joy. Yan ang Ginoo. Through Isaiah. Ikaw karon nga barren woman. Shout for joy. Yan na siya diha. And cry aloud. You who have not travailed, ikaw nga dili maglisod. Ngano man gikan ni sa Ginoo ang grasya. Gikan ni sa Ginoo ang empowerment nga magkaanak ka. Ano siya diha? Karon kini nga Isaiah 54 verse 1 nasulti ni after sa crucifixion ni Jesus Christ. Asa? Sa Isaiah 53, Isaiah 54 man to verse 1. Diri sa Isaiah 53, kung tanawon ninyo, ang 53 verse 12, diha na sa last niya, mauna na siya ang crucifixion ni Jesus Christ. Then, nigawa siya dito. Basahon na to but before the crucifixion, Isaiah 53 verse 2, asagikan si Jesus Christ, mauna giyang gingon diha, for he grew up, Isaiah 53 verse 2. Unsa tong nag-shout out for joy, nag-speak kay Sarah? 54 verse 1, tama? Tapos, diri sa sinugdanan ni Jesus Christ, by the way, kining Isaiah, giprophesy ni 6 to 700 years before naabot si Jesus Christ. Kuyaw kayong Ginoo, no? So, tanan nga pangitabo, yun ay din sa New Testament. Picture na ni ba sa mga nangitabo din ni sa Old Testament. Sige. Kinsa man ang ginaprophesy din eh. For he grew up, yang dia 53 verse 2, for he, kinsa man ning hinga ni Jesus Christ, grow up, mao na capital letter, tama? For he grow up before him like a tender shoot. Kabantay mo anang tender shoot. Murag dabong ba? Hugaw ba ang dabong? Dili ay. Puti kayo na siya sa sulod. Tanawon ninyo, puti kayong dabong. Kinsa maning he nga nag-grow before him like a tender shoot. Si Jesus Christ, gikan sa iyang pagkagawas. Tanawon ninyo, is mura daw siya tender shoot. Pure kayo ba nga tender shoot? Tender shoot man God is mura siya og kanang kung makakita mo kawayan, manana siya kanang shoot ba kanang gamay gani nga shoot.
kanang sa tawag na dabong. O dabong na lang kanang ganahan mo kaog dabong. Oh, nakakaon ba mo dabong nga itom? Wala, pure. So ato pa ang Ginoo pure. Tama? He grew up before him like a tender shoot. Okay? And like a root out and like a root out of parched ground. Parched ground is mo ni siya ang ginikanan pud niya, gikan siya sa flesh ni David. Even so gikan siya sa flesh ni David, pero pure ang Ginoo, walay sala. Nasabtan ninyo? Ang parched ground diri mo ni ang kwan, ang flesh ni David. Nakuha ninyo? So, kung tanawon nato, si Jesus Christ came in our flesh, then niyan siya, he came in our flesh, niyan na siya. And from that flesh came purity. Di ka naapo dito ang walay sala, sinless in the flesh of men. Tanawon ninyo, and there is a verse 12 sa chapter verse 53 sa Isaiah 53 verse 12. Mao na ni ang last. Tama? 53 verse 12. O basahin ninyo. Ang last part diya sa Isaiah 53. Therefore, I will allot him a portion with the great, and he will divide the booty with the strong. Yan na siya diya. Because he poured out himself to death. So siya nga pure, he came to the flesh. Yan na siya diya. Because he poured out himself to death. Jesus Christ, namatay yun. And was numbered with the transgressors. Tinuod, kauban man niya tong makasasala. Natuluman to silang lansan sa cross. Yet he himself bore the sins of many. Gibitbit niya tanan atong mga sala. Tanang tunglo, gibitbit po niya sa cross. And, niya na siya, interceded for the transgressors. So, after ni Jesus Christ, nibayad sa tong mga sala. Ikaw karon nga barren woman, kita nga mga under the law before, we can shout out for joy. Mo na yang gingon na diri sa after sa verse 53, diri na ang after aning verse 53, ibayran ni Lord ang atong mga sala. 54, shout out for joy. Nana siya. We can shout out for joy, O barren woman. Kita nga dili makaproduce tunguna og anak ay saak, good works nga pleasing sa Ginoo. You can shout out for joy. Makita nimo ba no? Imagine nimo, dili jud na magtugma. Kabalo ba mo ang prophecy? Picture out ninyo ang prophecy. Gi-prophesy ni Prophet Isaiah 600 years before niabot si Jesus Christ. Grabe na tagnaan niya unsay may tabo kang Jesus Christ, unsa man ang himo ni Jesus Christ, unsay effect niya sa atua karon. Kabalo mo unsay picture sa prophecy? Maghulog ka og piso dinhi sa Davao, sa tibuok Mindanao. Maghulog ka og piso sa tibuok Mindanao. Okay? Tapos gold nga piso. Tapos ang tibuok Mindanao tabunan pud nimo nagpiso nga dili gold. Tapos piyungon nimo imong mata, tabunan pa nimo og kanang towel ang imong mata. Tapos mosakay ka og helicopter, puluton na nimo ang piso nga gold. Ingon ana daw ang prophecy. Kalisod nga motagna. Nakuha ninyo? Nga mampamatuod ka na nga prophecy. Imagine nimo ang Davao sa imo lang gani balay mo piyong ka, puluton nimo ang piso. Di ka kapulot ana pod kung piyong ka. Unsa na lang ka tibok Mindanao, i-cover nimo siya og tibok. Ingon ato, kita ninyo, exactly sa gihimo ni Jesus Christ, exactly sa naitabo sa tuwa, napamatuudan. Napamatuudan.
Mo na nga after sa Isaiah 53 verse 12, after Jesus Christ na resurrect, shout out for joy niya na siya diya sa 54 verse 1, which is mao na ang gibanggit karon ni Paul sa mga Galatians. Shout out for joy niya siya sa Galatians 4:27. Then because sa gihimo ni Jesus Christ sa cross sa tuwa, shout out. No. Nabayran na inyong mga sala. You can receive now the blessing. Unsa man ang blessing? Ang baptism sa Holy Spirit nga mag-right sa law sa Ginoo and mutabang pa sa Ginoo sa atua nga muhimo ana nga law, subayon na lang na nimo. Ana amazing. Mura dili ko mo tuo nga ikaw bisyoso ka karon. Tapos dili kay ka mabag-o. Unsay problema nimo? Wala ka nagtuo sa Ginoo. Wala nimo gi-surrender ang imong kinabuhi sa iya. O wala pud ka namatay sa imong old self. Then yang na dito, di ba, sa chapter 4 verse 1, dinhi sa chapter 4 verse 27 na siya. You shout out for joy na siya, O barren woman. Because now, as we walk that way as Jesus dead on the flesh, to the flesh, and receive in ourselves of all the benefits of the cross, our old man has been crucified, dead to the world and lust of the flesh. We also can produce in our life Isaac or good works by the power of the Spirit that please the Lord. So klaro kayo kung ikaw karon nga that please God, no? So kung ikaw karon, no, nga nagtuo ka kang Kristo, you can now walk, tuo man ka nga si Jesus Christ was crucified. Tuo ba mo nga si Jesus Christ na crucified? Unsay imong action? Ang imong old mind dapat ma-crucified pod, tama? Matay pod ka dapat sa world and lust sa imong flesh. Para ikaw pod maka-experience ka og resurrection power. Si Jesus Christ na resurrect, tama? Nabanaw? Para ikaw pod maka-experience og resurrection power sa imong death nga spirit para maka-produce ta og work or Isaac nga pleasing sa Ginoo. In verse 28, yan na siya diya. And you, brethren, verse 28, like Isaac, are children of the promise. Kita, we are like Isaac, we are children now of promise. In verse 29, but as that time, he who was born according to the flesh, yan na siya diya, 29, but at that time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit. So, it is now also. Kuya kayo nino, kung tanawon ninyo, sa Genesis 21 verse 9, gimak ni Ismael si Isaac. So, but as that time, he who was born to the flesh, kinsa man ning flesh, gikan sa flesh, si Ismael. Di-persecute daw niya ang born sa spirit, kinsa? Si Isaac. That's why igsoon, kita karon nga born sa spirit, nga nagpuyo under grace, makatilaw jud ka og makiri, makatilaw jud kag persecution sa mga people under the law. Magtingala mo kung inyong ginikanan under the law, kanang grabe sila mo rosaryo, grabe sila mo kwan ba? Grabe sila managkot og kandila. Grabe ang mga kwan, ang mga kani mga born in the law ba? Born in the flesh ba? Tingala ka, i-persecute ka nga born in the spirit. Nagbalhin na pugmog reliyon. No, kita niya na. Kinsa may ka-persecute sa ato Those under born in the flesh, mga under the law, mga Ismael. Na nga, kung naay ka-persecute sa imo naana po ni mga Ismael. Kinsa man ning mga Ismael? Mao ni sila katong nag-persecute kang Isaac. Which is basahon na lang ninyo sa Genesis 21 verse 9. Nagdimak ni Ismael si Isaac.
So dili jud. Oh, guys, mamina mo ha. Kamo nga na born again. Kamo nga nag-live under grace. Ayaw mo expect kung wala pa na born again inyong ginikanan. Butangan mo og garlan iniguli ninyo sa inyong balay. Kana kani, uy, nalipay kay ko si mo ba, welcome jud ka. Nasubay na jud nimo ang kamatuoran. Ana no? Dili pud ka mag-expect during inyong reunion, ikaw rin na born again diha, nga welcome kay ka sa mong mga igagaw nga wala pa na born again. Wala pa nag-live under grace. Dili jud ka katilaw nga, oy, atong i-welcome ang ato ang kwan, ang bago ra nakadawat sa grasya sa Ginoo. I-welcome nato ni siya kay nakadawat siya kamatuoran. Dili oy, naana pud niyo. Pastor. Tapos uban pod, i-welcome ka murag pirat pinamakma. Kana gani, pastor, naon gani ka. So, expected di ay nato ni nganay mo mak sa ato nga mga tao under the law kaning na born on the flesh. Mo may gingon niya diri sa verse 29. So dili mo ana mga suko ngano man nasulat na ni sa Bible nga kita tanan makatilaw og persecution sa mga Ismael. Oh. Nakuha ninyo? Kami, paghuman sa RW, ingnan mi dayon. Giingnan man mi nga mubalik sa law. Oh, naata diri sa balay, magrosaryo tatanan. Nya pandamay kaming duha. Kuan na kanang si tawag ani. Dili na mi aning law. Ilingkod sa mi didto kay naaman mi sa balay. Respeto mi. Mga tao tang Katoliko, mga matay tatanang Katoliko. Ana siya sa mua. Papa man niya. Nakigpuyo ra ko silang balay. So wala pa makukatagan sa Ginoo balay ato asa man ko ani magsako ko ani matulog kog sako kung palayason ko ani diri. Lingkod sa mi kadyot. Pero wala may sabat-sabat dito lingkod lang mi. Nangayo ko sa Ginoo. Lord tabangi ko. Dili jud namo ni Will. Ay dili nimo ni Will kini among ginahimo karon. Ma-amaze ko kay Lord. Siya ang naghatag sa mga way nga makahawa mi sa balay. Then gihatagan mi og kanang rentahanan nga balay. Then later on nahimo namong sariling balay. Amazing kay si Lord as long as mo respond lang ka. Dili nakamubalik kay katong mga nakadawat na kang Kristo. Nya ni balik sa law, there to be a curse niya naman siya sa Galatians 1 verse 4, Galatians 1 verse 28 yata to siya. Oh, di ba? Tinunglo mo kung mabalik pa mo diha. Oh. Naumana gani mo no, pangbayran na mo. Mag-rejoice ka dapat na. Oh. Di ba? So, verse 30. But what does the scripture say? Oh. Cast out the bondwoman and her son. For the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman. Asa ni gikan nga word kini nga Galatians 4:30. Mao ni ang naa sa Genesis 21 verse 10. Inyo na lang i-cross reference tanawon ninyo. Kining Galatians 4:30 mao ni siya ang nasa Genesis 21 verse 10. Katong nag-ingon ba si Sarah kang Abraham nga ikas out nimo ng mama ana, pawa ana diri sa balay. Oh. Kuya pud kayo no? Mao na nga naminaw pod si Abraham. Mao na kamo nga mga bana, maminaw pod mo sa inyong asawa. Naminaw ba si Abraham sa iyang bana? Right. Wow, na-point ang mga asawa karon ba? That's right. Oh. Kamo nga asawa, kamo nga bana, paminaw pod mo sa inyong asawa. O kay si Abraham naminaw siya kang Sarah. Genesis 21. Niya na ang asawa, niya na si Sarah kang Abraham. Pawaan ni siya si Hagar sa balay. Apil lang yang anak. Oh. So sa may point ani. Igsoon dapat dili welcome sa tuwa kining mga Hagar. Unsa man na sila?
kaning mga false preacher sa gospel ba, kanang mga ginatwist ang gospel, kanang i-lead ka into bondage ba, kanang i-lead ka nga mupuyok ag balik sa law. Kay mo man niya, cast out the bondwoman. Kinsa maning bondwoman, nag-produce siya og dili pleasing sa Ginoo. Tanggala kini mga religious nga mga tao sa inyo ang pundok. Oh. Kanang mga kwan ba, kanang mga tao nga i-lead mo nga magpuyo mo balik sa law. Tanggala. Oh. Grabe no? Makita ninyo, tanan nga nahitabo dito sa Old Testament. Picture na ni karon para sa tuwa ba. So igo na lang ta mo subay. So ikaw di ay karon, wala di ay lugar sa imong kasing-kasing kining mga tao nga grabe ka relihiyoso. Kana ganing i-lead kanila nga mupuyog balik og law. Dili dapat nimo ni entertain sa imong kinabuhi. Mana ako careful kay ko ani no nga mo invite, careful kay ko ani nga mudawat sa church sa mga mo preach nga basig i-twist niyang law, ay i-twist niyang gospel. Kana gani i-lead ka into another gospel nga pinaagi ani mako ni makahatag og freedom. Ngano man di po ko gusto nga kita tanan mga tunglo. We are to be accursed ngano man tungod kay mali nga gospel ang ato ang ginatubay. Mao na nga pray for us. Magpray pud ka sa imo ang mga brethren nga dili mailad ba. Kay daghan na kay mig mga kauban before nga naa sila nakunikan nga mga people. Even sa ako ang team, sa mo ang team tunguna, nakunikan nga people, nangawala na. Ngano man, nisubay sila sa laing gospel. So, na siya, i-cast out lang ni mo ni, walay lugar sa imong kasing-kasing, kining may nga people. Kanang i-deceive lang ang tao ba? Nag-after lang sa imong money. Nag-after lang sa fame. Nag-after lang sa mga approval sa men. Dili sa Ginoo. Cast out na siya diya. Cast out the bondwoman. Oh. Kaning the one who preached you the law that lead into bondages. Oh. Cast out, you must cast out. Cast out na siya diya, the bondwoman. Who leads you woman and their son, yan na siya diya. Pero unsa na itabo karon? Manguta, unsa na itabo karon? Mangutana mo. Imbes ang mga bondwoman na atong i-cast out, sila na noon nag-cast out sa tuwa, pandamay. Bali. Di ba? Dili ka welcome aning mga religious nga mga tao. Dili ta welcome aning mga relihiyoso kayo. So man na sila, lahi man na sila. Magkuan man na sila. Kanang tawag na. Saba kay na sila inig worship. Nga dapat himnal man dapat tanan. Oh. Kita ang ginakasautan na nila. Nya kana sila di manguros. Oh. Nga dapat manguros man ta. Oh. Kita ang murag gi-cast out ba? But reminder ni sa tuwa na dili din ni sila pwede nga sila ang mutudlo sa tuwa nga maslib tagbalik. Amen. Matanawon ninyo sa New Testament kinsa magipang-cast out. Sila Paul, ang mga disciple, di ba? Si Paul cast out siya sa synagogue. Tanawon ninyo gipanggapos, gipangpriso, ngano man. Dili lagi kuan lagi kanang sa tawagan suko lagi sila sa tuwa. So si Paul was thrown out of synagogue. Kaya ano man, nag-preach man tag freedom. Amen? Ikaw bagod nga nagrosaryo, nalipay baka? You're in bondage. Tama? Pampuon ka og 100 ba ka Hail Mary o 50 ka Hail Mary. Manamo, Gloria Patri, o sa ba ng mga ginapang kuandihan, nalipay baka? You're not free. Grabe. Tiwason yun na nimo. Naapay ginahimo sa mga religyoso kanang every time nga kanang Semana Santa naka-attend ko ana sa Luzon, kanang pasyon nga ginatawag, kanang kanta-kantahon nimo kanang pinaduyan-duyan ang kanang murag libro to siya.
kuyawa ni oy. Nya pila ka adlaw ka mangantana, dili daw pwede putlon, so sumpay-sumpay yun na tanan. Naiga kanta na dito sa Luzon. Pero tudloan nimo bahin kang Kristo. Dili daw aton magsig panguyab. No? So kita dapat no place sa ato ang mga bondwoman, mga religious preachers ba nga mo lead sa ato into bondages. Bantayan ninyo na. No? And kung naaman mo'y ma-observe sa kuha, kamo nga naminaw, nga murag moingon mo nga pastor, murag wala ni ga subay sa kwan ang imong na-invite. Wala ni nagsubay sa Gospel of Grace. Wala ni nagsubay sa grasya. Grace sa Ginoo kining imong na-invite. I-assess daw na siya. Ay mo kadlok. Manuman. Mas gwapo gani, masultian mi ninyo para ma-assess nato. Mamitingan nato. Kamu pod, maproteksyonan mo tanan. Amen? Naba mo diha? So, 31. So then, brethren, we are not children of bondwoman. Amen? Dili na ka anak ni Hagar, but of the free woman, which is si Sarah. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you. Kay mo jud ming gipasabot kining imuhang pulong Ginoo sa Galatians. Help us, Father, na ma-apply namo. In Jesus' name. Amen. So, may buntag sa tanan.